Praise God. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi. Naman pong oras kayo po ay marating ng broadcast pong ito, mga kapatid. At bago po tayo tuloy-tuloy na, ay pakinggan po natin itong awitin na akin pong i-play, mga kapatid. Ito po yung inawit ni Sister Annabel So ng City Harvest Church, mga kapatid. The heart of worship. Shout out po sa buong Pilipinas na nakikinig ngayon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Diyan po sa ibayong dagat, no? Our brothers and sisters over foreign, diyan po sa iba't ibang panig ng mundo. Particular diyan po sa lugar ng Cyprus, no? My best friend, Father Sak, good morning, or whatever the case may be. Kasama dyan sila Sister Berna, pa-shout out naman dyan sa Israel, sa bansang Israel, dyan sa may Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, buong Israel. Si Nanang Bibian Sobrebega, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Yan. At dyan po sila Sister Bea Bagkal, aking mga kumare, Brother Sunny Palseso and Sister Emma Palseso. God bless you always. To the City of Harvest Church, mga brothers and sisters. Yan, awit ni Sister Annabel So, The Heart of Worship. MC Candova is watching now. Good afternoon or good morning or good evening. Sister B. Lilam, magandang hapon sa iyo. Mami B.
Sa pamamagitan po ng awiting ito, tayo po'y dumulog sa Diyos. Samahan po tayo ng Panginoon ngayong oras na ito upang malaya po nating maipahayag ang kanyang kalooban ngayon pong oras na ito. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na tayo po ay makalapit sa Kanya ng buong puso, ng buong kalakasan. Naman naming Diyos na banal, makapangyarihan ka sa lahat. Ngayon pong oras na ito, lumalapit po kami sa iyo. Ako po ay buong pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan at minsan pa, Panginoon, abutin kami ng iyong karunungan. Gawaran mo po kami ng kalakasan at higit sa lahat, linisin mo kaming ganap, patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasalang nagawa. Laban sa iyo, laban sa aming kapwa at minsan pang laban sa aming mga sarili, Panginoon. Ama, sa oras na ito, inaangkin ko po ang iyong pangako at sinabi na sino mang lalapit sa iyo, hingin ng tawad, igagawad mo ang kapatawarang ito at sila'y maging malinis sa iyong harapan at na gagawin mong busilak at maging karapat-dapat upang ibahagi ang iyong mga salita, upang tanggapin ang iyong mga salita. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Magsilbing kalakasan, Panginoon, ang iyong mga salita sa bawat tao na aming makakasama, Panginoon, makikinig at natatanggap ng iyong mga salita. At minsan padalangin ko, Panginoon, na pagalingin ng lahat ng may sakit, ang may mga karamdaman, bigyan ng ganap na kaluwagan ang mga nasinisil, Panginoon, ang mga taong nababalisa, bigyan mo sila ng ganap na kapayapaan, Panginoon. Ihatid sa kanila, O Diyos, ang iyong mga salita na punong-puno ng aral at magbigay ito ng ganap na kapayapaan sa buhay namin. At ito'y maging mga tungtungan, Panginoon, upang ang buhay naming ligtas na ay patuloy na lumago sa pananampalataya. For you alone, God, I give you back all the glory in the matchless name of Jesus. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, Anak, ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Surrender our hearts to Him one more time. I breathe you more than a song. Yes, happy viewing and God bless you, Sister Anne Coloma. Brother Pastor Raul Boyet Alsaga, watching now. Praise the Lord. Purihin ng Diyos at purihin ng ating Panginoon. Our hands once again, just speak in tongues to Jesus. Just reach out to Him tonight. Amen. From the front to the back, to the left to the right. So open your mouth and just talk in tongues right now. Okay, so brothers and sisters, sa mga oras pong ito, sa mga sandali pong ito ay tumunghay po tayo ng mabuting balita na atin pong pagsasalusaluhan po sa mga oras na ito. At inaanyayahan ko po kayo na samahan po ako, buksan po natin ang mabuting balita, no? At ito po ay ating hanguin sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ayan. Ayon kay San Marcos, Kabanata 7, talata 31 hanggang 37. Mark chapter 7, verse 31 to 37. Then Jesus left the vicinity of Tyre and went through Sidon, down to the Sea of Galilee and to the region of Decapolis. There some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk, and they begged Jesus to place his hand on him. After he took him aside, away from the crowd, Jesus put put his fingers into the man's ears
Then he spit and touched the man's tongue, and he looked up to the heaven, and with a deep sigh said to him, Ephata, which means, be open. At this, the man's ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak plainly. Jesus commanded them not to tell anyone, but the more he did so, the more they kept talking about it. People were overwhelmed with amazement. He was done everything well. They said, he even makes the deaf hear, and the mute speak. Pagbabalik na Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingit utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita na ang pipi. Mga minamahal na kapatid, magulang, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Praise God, mga kapatid sa Panginoon. Ayan po at muli pinararating ko po ang masaganang pagbati sa inyo pong lahat na sa ngayon ay mga nakikinig, mga naka-tune in sa aking munting channel, mga kapatid sa Panginoon, at napakabuti po ng Diyos sapagkat patuloy po tayong binibigyan ng kapahintulutan na ibahagi ang kaniyang mga salita, mga kapatid. Sa oras pong ito, mga kapatid, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ito pong aking binasa. Tulungan po tayo ng karunungan, bigyan tayo ng karunungan ng Diyos, lukuban tayong lahat upang ganap natin maunawaan, maintindihan ang pinakananais ng Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. At ito pong ating binasa ay mula po sa Mark chapter sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 7, talata 31 hanggang 37, na kung saan dito po ay ipinapakita ang isang tao, na isang lalaki na mayroon pong ganap na kapansanan sa kanyang buhay, mga kapatid. At lais ko pong balikan at ipaalala sa bawat isa sa atin na dapat tayong maging kampante, dapat natin tanggapin anuman ang mga nangyayari, nagaganap sa ating mga buhay sa pang-araw-araw. Minsan mayroon pong mga pangyayari sa buhay natin na tila bagay hindi natin kayang matanggap. At minsan nagtatanong tayo, maraming katanungan. At tandaan po natin, mga kapatid, everything have a purpose. Yan po ang ating munting paksa na ngayon po ay tatalakayin po natin. Everything have a purpose, no? Whatever situation you are in,
God put you there, mga kapatid. Ano man pong sitwasyon, ano man pong kalagayan na nangyayari sa iyo, nasaan ka man ngayon, ano man po yan, ang Diyos inilagay ka diyan. God put you there, brothers and sisters, for a reason. Sa mga ilang kadahilanan, for a lesson. Para tayo ay matuto, para tayo ay turuan, para tayo ay may matutunan sa mga nangyayari sa ating mga buhay, and for a purpose, sa ilang layunin, sa mga layunin. Nothing can happen without God ordaining it, mga kapatid sa Panginoon. Hindi nangyayari ang anumang bagay sa atin, anumang pangyayari ng walang kapahintulutan ang ating Panginoon. At tandaan natin, sa mga nangyayari sa buhay natin, mga kapatid sa Panginoon, ay lagi natin aalalahanin na ang sinasabi ng Psalm chapter 57 verse 2, I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Yan po ang sabi ng Psalm chapter 57 verse 2. Sa aking pagtawag sa Diyos, sa aking pagtawag sa Diyos na makataas-taasan sa lahat, na makapangyarihan, na siyang gumaganap na, no? At siyang nagpapatupad ng kaniyang mga layunin sa akin. So tandaan natin, may layunin ng Diyos. Una po, may dahilan, no? May aral, at may layunin ang Diyos. Ito pong ating binasa, mga kapatid sa Panginoon, ay isa lamang sa mga kasaysayan na ang Panginoon ay gumawa ng himala. Alam nyo, ang Panginoon, yung kanyang mga ginagawang himala, pagpapagaling, no? Nakakalaya yung mga taong may mga karamdaman, may mga sakit sa iba't ibang kaparaanan at iba-ibang sitwasyon, mga kapatid sa Panginoon. Most of the time, Jesus more on actions rather than words. Pero kung babalikan natin ang mga kasaysayan sa banal na kasulatan sa panahon ng Panginoong Hesus, bago siya magpagaling ng mga tao, kadalasan, kalimitan na kanyang ginagawa ay ipinangangaral muna niya ang mabuting balita. Inuuna niya na ipangaral ang mga salita ng Diyos, kasi alam naman natin, mga kapatid sa Panginoon, hindi kaila sa atin na ang unang mahalaga sa buhay natin bago ang lahat ay ang makinig tayo ng mga salita ng Diyos. Kasi nandiyan na lahat wala na tayong hahanapin pa, no? Wala na, lahat nandiyan na po, mga kapatid sa Panginoon. Nasa salita na ng Diyos ang katugunan, ang katugunan sa ating mga kahilingan, ang kasagutan sa ating mga katanungan, at ang mga iba't ibang mga bagay, nandiyan na po lahat sa Panginoon. But ang ginawa dito ng Panginoon sa pangyayaring ito, ay may mga pangyayari na ginagawa na niya yung action kaagad-agad, mga kapatid sa Panginoon, to ensure that the man's faith was active in that he understand of Jesus' actions, mga kapatid sa Panginoon, no? Para matiyak ba na ang pananampalataya ng mga tao, ng isang tao, ay maging aktibo or buhay ito, mga kapatid sa Panginoon, at maunawaan niya ang mga bagay na ginagawa sa kanya ng Diyos, ang mga bagay na nangyayari sa kanya. Kasi po, malibang ang buhay natin ay mayroon na pananampalataya, sa isang tao, maliban na buhay ang kanyang pananampalataya, hindi magko-connect po ang kanyang unawa doon sa ginagawa ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Ngagin sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay, hindi natin ito lubos na maarok, hindi nito natin lubos na maintindihan. Kaya there are times na ang dami-dami nating mga katanungan, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ito nangyayari sa akin? Bakit para tila bagay unfair ang mga pangyayari sa buhay natin? Kasi bakit sila ganito? Bakit ako ganito? Bakit sila ganon? Bakit ako ganito? So may marami tayong mga katanungan. Subalit nung nabuo ang pananampalataya sa ating buhay, nagkaroon ng buhay ang ating pananampalataya, ibig ko pong sabihin, ay naiintindihan na po natin, mga kapatid sa Panginoon, ano ba itong nangyayari sa ating ito. At kadalasan, mga kapatid, naiintindihan natin ito na ito pala ay kalooban ng Diyos.
no? Isang katanungan mga kapatid ang nais ko pong buksan na mayroon bang kakayanan ang Diyos na pagalingin tayo, pagalingin ang lahat ng may sakit, anumang klaseng sakit, karamdaman yan, sa lahat ng dako, na walang pinipiling lugar kahit saan? Meron bang kakayanan ng Diyos na kung sa nasa daan ka, nasa isang sulok ka ng panganib, ay may kakayahan ba ang Panginoong Hesus na ikaw ay pagaling? Absolutely. Ang kasagutan ko po ay mayroon, mga kapatid. Ilang kasaysayan po sa banal na kasulatan ang nangyari na ang Panginoong Hesus po ay nagpagaling sa gitna ng daan at sa daan at sa gitna ng maraming tao. At doon po ang daming aral, mga kapatid, sa Panginoon. Unang-una, sa Matthew chapter 9 verse 20, the same in Mark chapter 5 verse 25, in Luke chapter 8 verse 43, masusumpungan natin diyan ang kwento po ng babaeng dinudugo in 12 years. Wala na ho siyang ibang mapupuntahan, na ubos na ang kanyang mga ari-arian, na ipagbili na ito pero walang makapagpagaling sa kanya. Naubos na niya ang napuntahan ng mga dalubhasang mga manggagamot, subalit ni isa walang nakapagpagaling sa kanya, until na siya po ay nasa isa ng malubhang kalagayan. At nang marinig niya na si Jesus ay parating, nagmithi siya. At nagkaroon sa kanyang puso, nagkaroon sa kanyang kalooban ng desire na ma-meet niya ang Panginoon, at ang kanyang pangarap lang as just to touch, no, yung laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Ano po ang inilalarawan dito? Sagad-sagaran na po yung kanyang kalagayan. Hindi na ho siya patayong pabaluktot na naglalakad, kundi pagapang na. Bakit? Kasi ang layunin, ang balak niya lamang, ang kanyang pinapangarap na lamang ay ang matouch niya ay laylayan ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, parang hindi na niya kaya na matouch yung likuran ng Panginoon sa bandang taas, at laylayan na lamang. Ngunit nang ito'y makarating sa harapan ng Panginoon, mga kapatid sa Diyos, nakita ng Panginoon, naramdaman ng Panginoon, nang itouch ng babaeng ito ang Panginoon, naramdaman niya na there was power na lumabas sa kanya. Kaya nagtanong siya sa kanyang mga alagad, sino ang humipo sa kanya? Sabi ng mga alagad, sa dami po yan, Panginoon, ng mga tao, hindi namin malalaman. Ngunit sabi ni Jesus, meron sa akin na nag-touch, may humipo sa akin. Itan nyo, mga kapatid sa Diyos, kung paano ka-aware, kung paano ka-sensitive ng kapangyarihan ng Panginoon, na nararamdaman niya, laylayan lang ng damit ang natouch, ngunit naramdaman niya that there somebody na nag-touch sa kanya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin, ikaw, ako, ngayon sa mga oras na ito, ano man ang inyong kalagayan, nararamdaman ka ng Panginoon. No? Wala kang kasama dyan, wala kang kausap, sabihin mo sa sarili mo, nararamdaman ako ng Panginoon. Ibig sabihin, ano man ang kalagayan mo, ramdam ka, kapatid, ng Panginoon. Kaya sa madaling sabi, yung babaeng dinudugo ito in 12 years, ay pinagaling ng Panginoon sa oras na iyon. At nakita ng Panginoon nang sabihin niya, aminin niya. Ito yung pananampalatayang may action. Sabi niya, ako po ang nag-touch sa iyo. Nanginginig siya sa takot. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot, iha, ining, sapagkat pinagaling ka na sa iyong karamdaman. No? Sa mga oras na iyon, mga kapatid sa Panginoon, sa gitna of crowd, ay pinakita ng Panginoon ang kagalingan dito sa babaeng ito. Isa pa, mga kapatid ko sa Panginoon, si Bartimeo. Ang kapansanan naman itong taong ito, bulag. Habang naglalakad si Jesus sa Jericho, nakita niya, narinig ng Bartimeo ito na si Jesus ay parating. Kaya nang marinig niya, mayroon siyang kabatiran sa kabila ng kanyang kapansanan pagkabulag, mayroon siyang kabatiran na ang Jesus na ito ay nagpapagaling sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman.
Kaya hindi siya nagatubili ng kanya, malapit na sa kanya, nang ramdam niyang maririnig na siya ni Jesus, sumigaw siya, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Subalit, ito na. Minsan sa paglapit talaga natin sa Panginoon, may mga barriers, may mga hadlang. At dito, hindi po anumang bagay ang hinarang sa kanya, kundi sinaway siya ng mga kasama ni Jesus at pinatatahimik siya dahil siya'y nag-iingay. Ngunit hindi ito naging rason, hindi ito naging dahilan na hindi niya ipagpatuloy yung kanyang pagtawag sa Panginoon. No, mga kapatid. So sa pamamagitan ng kanyang tinig, sa pangalawang pagkakataon muli siyang sumigaw at doon ay napansin siya ni Jesus. At ang ginawa ni Jesus, sinabihan ng kanyang mga alagad, yung mga kasama niya na minsan pang sila ang sumaway sa bulag na ito. Ang sabi ni Jesus, puntahan nyo siya, tawagin nyo siya, sabihin nyo ipinatatawag ko siya. Kaya sinabihan ng mga alagad ang Bartimeo ito, sabi niya, laksan mong loob mo, pinatatawag ka niya. Ito yung maririnig natin, mababasa natin yung kanyang kasaysayan na sa sobrang tuwa niya na narinig siya, unang aksyon niya pa lang ay inalis niya yung kanyang balabal, no? Initsan niya yung kanyang balabal at paluksong tumalon ay lumundag sa tuwa, sa galak, palapit sa Panginoon. And with the certain conversation with Jesus, anong sabi ni Jesus sa kanya? Ano bang ibig mong gawin ko sa iyo? No, ginamit dito ng Panginoon ang kanyang direct contact through words, no? Ano bang ibig kong gawin sa iyo? Sapagkat ito ay nakakarinig dahil bulag. Di lang naman nakakakita pero matalas yung kanyang pandinig, at dahil doon sa kanyang narinig, ibig ko po sanang makakita. Ano? Ang sabi ng Panginoon, dahil sa iyong pananalig, magaling ka na, makakakita ka na. Nakakita si Bartimeo, mga kapatid. Ang contact point ng Panginoon, His Word, na sinang-ayunan na nagsabi ang Bartimeo ito, kaya siya gumaling. Did you also remember the story about the paralyzed man? Na wala na siyang pag-asa sa kanyang buhay, kaya nga bedridden na po ito. Wala nang ibang ginawa sa kanya, ilagay siya sa higaan. Wala na siyang pag-asang makalapit kay Jesus dahil parang nasa dulo na yung kanyang buhay. Wala na rin siyang pag-asang makapagsalita, at ang tanging na lang niyang inaasahan, hintayin kung kailan siya lalagutan ng kanyang hininga. Ngunit mayroon 4 katao, sabi ng Mark chapter 2 verse 5, na nagmalasakit na siya'y dalhin kay Jesus. Pinagtulungan siya na ilapit kay Jesus. Nang siya ay mailapit doon kay Jesus at sa bahay na kung saan nandoon si Jesus, ang problema, wala silang madaanan sa sobrang dami ng tao. Pero hindi rin naging hadlang doon sa 4 katao. Inaakyat nila sa bubong ang lalaking ito na paralitiko. Gumawa sila ng paraan. Tinuklap nila ang bubong at nagkasya po ang lalaking ito na inihugo sa harapan ni Jesus. At nung nandoon na siya sa harapan ni Jesus, 0 words. Wala nang narinig sa kanya. Hindi nang dinescribe ng Bible na kung nakakakita pa siya, kung nakikilala pa niya si Jesus. Pero anong sabi ni Jesus sa kanya? Salita ni Jesus ang ginamit sa kanya. Ibig sabihin, alam ni Jesus na nakaririnig pa ang bedridden na lalaking ito na paralyzed. Kaya sabi niya, dahil sa kanilang pananampalataya. Okay? Take note. Yung pong pananampalatayang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay yung pananampalataya ng 4 katao na nagdala sa Kanya. Dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi niya sinabi na dahil sa iyo na paralitiko ka sa iyong pananampalataya. Hindi na. Dahil sa kanilang pananampalataya,
pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Napakabuti po ng Diyos. Kung bakit? Sapagkat napatawad ang paralitikong ito sa kanyang kasalanan nang hindi siya ang nagsisi, ngunit batid ng Panginoon na yung kanyang kalooban, kilala ng Panginoon ang tao sa kalooban. So ako'y naniniwala sa lansan ng Panginoong Hesus kung anong kalooban mayroon ang paralitikong ito, no? So napakainam pala ng corporate faith or yung ating sama-samang pananampalataya, hindi lamang nagdadala ng kagalingan sa mga taong may sakit, kundi nagpapatawad pa ito sa mga taong wala ng kakayanan na humarap sa Diyos, magsisi, mga kapatid sa Panginoon. So regalo na lang Diyos yon doon sa paralitikong yon, at pinagaling nga po ang paralitikong ito. Sabi ng Panginoon, tumindig ka dyan, buhatin mo yung higaan, umuwi ka na. At yun nga po, pinagaling. So iba't ibang pamaraan mga kapatid, si Bartimeo, through his word, the word of Jesus, na tinanong siya, narinig niya ang salita ni Jesus. Ang babaeng dinudugo, siya ang nag-touch. Ngunit sa kanyang pananampalataya, sa kanyang connection, na magkaroon ng connection sa Panginoon, siya ay pinagaling ni Jesus. Ang paralyzed, dahil sa koneksyon ng apat katao na matintibay ang kanilang pananampalataya, pinagaling ang paralitiko. Ito pong ating binasa na isang lalaki na bingi at pipi, mga kapatid sa Panginoon, siya po ay pinagaling ng Panginoon, sa madaling sabi, ngunit dumaan po siya sa process. Kakaiba po yung kanyang pinagdaanan. Yung kanyang ginawa dito sa lalaking ito, mga kapatid, na ang affected dito yung kanyang pandinig at kanyang pananalita. So wala siyang pag-asa na mapakinggan ang salita ng Diyos, na palagi nating sinasabi na makinig ka ng salita ng Diyos ay lalaya ka, gagaling ka, lalakas ka. So ito, wala itong pag-asa na makarinig ng salita ng Diyos. Mayroon din sinasabi ang banal na sa kasulatan, mga kapatid sa Panginoon, that if we confess that Jesus is Lord, ay maliligtas tayo. At if we confess that Jesus is Lord, Son of the living God, gagaling tayo. Ito wala rin itong kakayanan na i-declare, i-proclaim ang pangalan ni Jesus through words, kasi pipig siya, mga kapatid sa Panginoon. Mute and deaf, brothers and sisters. So mayroon itong kaugnayan sa sound, wala siyang naririnig. Now, gusto ko pong iparating sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na ang nais ng Panginoong Hesus, we are all free sa mga nagaganap na nakakalito sa buhay natin. Nagbibigay ng kalituhan sa ating mga buhay. Gusto niya tayong ilayo sa mga kapaligiran natin na magulo. Sa paligid natin na naguguluhan tayo. Because, brothers and sisters, noises that may interrupt the softener of God's gentle works. Yung banayad na pagkilos ng Diyos, ang ingay sa paligid natin, nai-interrupt nito. Hindi tayo makapag-concentrate, hindi tayo makipagniig sa Panginoon kung maraming mga maingay sa kapaligiran natin. At hindi ko po sinasabing yung ingay po, yung mga sounds, ibig sabihin. Ang sinasabi ko po, in general, actually dito, kasi sa kasaysayang ito, kung makikita natin, inilayo sa karamihan ng Panginoon ang deaf and mute man na ito. Taking away
from the crowds in general, mga kapatid sa Panginoon. No? At minsan, ito rin ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Saan tayo inilalayo? Sa mga problema or some problems. Sa mga sitwasyons na pangyayari, no? Ano man yan, mga kapatid, nilalayo tayo. Minsan nilalalayo tayo sa political system, sa magulong lipunang ating ginagalawan, sa sobrang kasaysayan o ibang ang kaguluhan ng politika, no? Kaya mayroon tayo kahit na hindi araw ng eleksyon, meron tayong mga usap-usapan minsan na napolitika si ganon, no? Napolitika sila, kaya sila nagkaganyan, nagkakagulo. Inilalayo, no? To avoid being contaminated or being corrupted, ang lalaking ito na bingi at utal, mga kapatid, ay inilayo ng Panginoong Hesus doon sa karamihan. He put him into a privacy, mga kapatid sa Panginoon. Bakit kaya kailangan munang ilayo sa karamihan ang lalaki na ito bago pagalingin ng Panginoong Hesus? No? Bagay na bagay ito sa atin ngayon. Sa panahon na ito, nasa 4 na buwan na tayo. Quarantine, naka-lockdown, may GCQ, may MCQ, ang dami ng EQ eh. Ang kulang lang, IQ na eh. Mga kapatid, nandyan nakapaloob ang protocol of social distancing. Sabi nga ng aking matalik na kaibigan, no? Hindi ko na lang babanggitin yung kanyang pangalan, no? Sabi niya, alam mo, hindi dapat, hindi dapat social distancing eh. Body distancing. Body distancing daw eh. So, inilalayo. Bakit, mga kapatid sa Panginoon? Positively, kung atin pong titingnan kung bakit. May reason, may dahilan na ilayo tayo para makaiwas, hindi tayo makontaminate kung mayroon may virus. Hindi tayo ang makakontaminate, di ho tayo ang makahawa, mga kapatid, kung tayo ang mayroon. Parang ganun, para maiwasan. So, ang Panginoong Hesus inilayo muna ang lalaking ito to avoid contamination or makurap yung paligid ng lalaking ito, kasi iba yung gagawin ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Ito yung dahilan kung bakit yung tanong natin, why Jesus taking the deaf man, the mute man, away from the crowd? No? Para malimit yung audience. Alone with Jesus, para masulo siya ng Panginoong Hesus. No? Alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, I am pretty sure only the disciples who had accompanied Jesus ang siyang naroon na inilayo niya sa mga karamihan. Ang aral, ang aral ay yung mga alagad niya, ini-impluwensyahan niya na kung anong nararapat na gawin sa mga ganong sitwasyon. Kasi po, makikita nyo mamaya, ipapakita ko po sa inyo ano yung iningatan doon ng Panginoon. No? It is noticeable that Jesus dealt with the man away from the crowd. Kasi yung gagawin nga po ng Panginoong Hesus ay maaaring pusigin, maka-open doon sa mga tao doon, sa mga sandaling yon. No? Jesus did this because He wanted to show courtesy. No? Yung pagbibigay ng galang, no? Good manner to the man at doon sa mga nakapaligid sa kanya. No, it is the case that also we have to be courteous also to others.
At ito rin ang gustong i-influensya ng Panginoon doon sa mga alagad niya na dapat dealing with others, courteous tayo. Maging magalang tayo sa kanila, ingatan natin na ma-offend sila, at ingatan natin na magkasala sila sa kanilang assuming cost. Yung ibig sabihin ko, yung dahilan na parang laging naghahanap ng dahilan kung bakit ganon gagawin, at ang dahilan ay ang ipaparatang ay hindi mabuti, no? And nakikita natin mga kapatid, yet it is also possible that Jesus was teaching His disciples. Tinuruan niya yung kanyang mga alagad, no? In actual, that some spiritual work should be done in private. Na yung mga yung gagawin na yon, no, ay kailangan ay may privacy, away from the gazing curiosity of others, para malayo sa mga mapanuring mga mata at sa mga mapagbintang na kalooban ng kapaligiran. Kasi nga po mga kapatid, yung gagawin ng Panginoon ay kakaiba doon sa lalaking ito, no? Jesus did 3 things in connection with this man. 3 bagay ang kanyang ginawa na ipapakita ko po. He gave 2 symbolic signs, no? Binigyan niya mga kapatid ng 2 symbolic signs, ang makasagisag na palatandaan. Uttered a symbolic sign na kiramay siya, kaya nga nung siya'y tumingala mga kapatid, nagbuntong hininga siya. So uttered an sympathetic sign mga kapatid ko sa Panginoon. Itong dalawa. Ang pangatlo, pronounce a sovereign cure mga kapatid. Binigkas ang isang dakilang lunas, the word Ephatha, or mabuksan mga kapatid sa Panginoon. Pero bago niya yon ginawa, kita niyo po, the symbolic actions were to put his fingers into the man's ears. Inilagay yung kanyang daliri doon sa tenga ng lalaki. Bakit? Nandoon yung affected sa kanya, no? Yung kanyang fingers, yung kanyang daliri ay as a matter of contact point, mga kapatid, a divine touch of Jesus, a personal touch of Jesus doon sa lalaki. Then, to put his spittle on his tongue. Yung dumura siya at inilagay sa dila ng lalaki, touches his tongue with his saliva. No, di po ba? Very offended, no? Offending moment, no? Alam nyo po nung sa panahon na yon sa Israel, yung duraan mo ang tao, ang kapwa mo, isang malaking pangduhagi po yun eh. Kabastusan ang tingin nila. And why Jesus did na dinuraan niya, mga kapatid, no? Because pinractice lang ng Panginoon yung ginagawa dati sa Israel, na mayroon silang mga ginagawa noon sa panahon na yon, na the efficacy of saliva also affords its being used as antiseptic. No, mga kapatid sa Panginoon. At yun ang naalala, ayun ang ginawa ng Panginoon, because sa panahon na yon noon ay alam niya na yung dura, mga kapatid, ay antiseptic. Pero ang ginagawa nila noon, ayon sa history na akin pong nabasa, kung may sakit ka sa cheek dito, ang lalagyan ng laway ay sa mga kasukasuan. Kung may sakit ka sa tiyan, hindi directly, andoon pinupunasan sa mga
kasukasuan mga kapatid sa mga pinaghihiwalayan ng ano ba yung kasukasuan mga kapatid, yun nga po eh. No? At alam nyo, ang speaking of sa lahiban na yan, ako po ay nabuhay, pinanganak sa kabundukan, na tumigil ako doon ng mga at least mga 15 years. Naalala ko po nung ako po ay bata pa. Naalala ko po nung mga 6 to 7 years old, meron na po akong kamalayan noon. Pag nagkakasakit po ako, may sakit sa tiyan, nananakit yung tiyan ko, may sinat, may lagnat. Yung tatang ko, nanang ko, yung mga nagpalaki sa akin, nag-ampon sa akin, na kinilala kong mga magulang, tata, ama at ina, sila po ay mga nagnanganga. Uso po doon sa amin sa bundok ang nganga. Ito yung nganga mga kapatid, yung nginunguya na madaming sangkap, may dahon, ang tawag doon sa Bicol, buyo. Ayan, marhay na banggi po sa Indogabos, mga taga Bicol. Ang kairibahan noon, kairibahan kaidto, yung kasama po ng buyo, ng dahon, bunga. Ang tawag po doon, bunga. No? Yung po yung bunga. At hinahaluan po nila yon ng tabako. Okay? Yun, pangatlo na, no? Pang-apat ay may nilalagay po sila doon na yung suso ay ano bang tawag doon? Binabaga nila yon. Pag naabo na yon, ang tawag po doon ay apog, no? Hindi po yung sinasabi natin na ang lakas ng apog mo, ha? Ang tawag po doon, apog, pinulbos po yun na maputi. At pag ninuya mo yon, halo-halo po doon ang mararamdaman mo na medyo maanghang. At of course, nagki-create po ngayon ng medyo mapula-pula na may pagka pink ang ano noon, katas noon. At saan nagmula yung katas? Of course, nang inuya mo, sa layba po yun. Yun, nagnganganga sila. At kung may sakit ako sa tiyan, ihahaplos nila, irarab nila yun sa tiyan ko. No? In a matter of seconds, mga kapatid, yung sakit ng tiyan ko gumagaling. Saka kung may mga sakit ako, kung mayroon akong lagnat, sabi ko nga po kanina, ihahaplos nila yun sa katawan ko. In a matter of seconds, minutes, no? Naibsa na yung aking lagnat. So yun ang ginagawa nila. Ngayon, meron pa itong ginagawa sa mga panahon na ito, mga kapatid sa Panginoon. Ano? Madalas, kapag bago mong makita, bata pa, anong sinasabi ng mga matatanda? Lawayan mo, baka mausog mo. Baka mausog daw. Pero yan mga kapatid sa Panginoon. So, why did Jesus do this? Some of the sources indicate that spitting in public was considered impolite and beneath the dignity of somebody in leadership. Ito'y parang nakakababa ng dignidad, no? Para mong dinungisan yung kanyang pagkatao. Mga kapatid, spitting in somebody's face was a sign of utter or absolute rejection. Yan po yung sinasabi. But kung narinig nyo na po ang sinabi po si Pliny the Elder, isa po siyang writer. Si Pliny the Elder, isa po siyang Roman writer, writing in the 1st century. At ito po nangyari nga po sa 1st century. Says that spittle can help heal certain skin diseases. Yun daw na dura, no? Nakakatulong ito na mapagaling ang mga sakit sa balat. O yan, mayroon pa akong mga nakikita niyan ngayon. Pag may mga galis-galis yung tao, ginagawa niya, yung laway niya, ipinupunas doon, mga kapatid. Excuse me po, doon sa mga kung may kumakain, ano po, ito, inom muna po tayo. But two other 2nd century writers agree. Nung 2nd century naman po,
there are writers, no, na nag-agree, because he adapted himself to the man's situation, inilagay niya ang kanyang sarili sa kalagayan ng lalaki. No? Yung nagpaliwanag po nito na isang writers na ang Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, ito po ay inilagay niya yung kanyang sarili sa kalagayan ng lalaki. Sa Mark chapter 8 verse 23, mga kapatid ko sa Panginoon, healing of man born blind, spit on the man's eyes. Di po ba? Yung kasaysayan naman dito, yung lalaking ipinanganak na bulag, no? Born blind, dumura si Jesus doon sa mata ng lalaking ito at siya'y nakakita. Somewhere in John chapter 9 verse 6, ito naman ang ginawa ng Panginoon. Ang bulag din doon ay dumura si Jesus sa lupa. Sa lupa siya dumura, ginawang putik ang lupa at ipinahid sa mata ng bulag. Now, one possible reason for Jesus' use of his saliva has to do with the belief of his contemporary culture, mga kapatid. Yung contemporary culture ng Panginoon, na yun pong binabanggit ko kanina, mga kapatid sa Panginoon, regarding saliva. Now, several Roman writers and Jewish rabbis, mga kapatid, consider that saliva to be a valid treatment for blindness. Yun po yung history, mga kapatid. Since the people of that day had a high view of saliva's healing properties, Jesus used spit to communicate his intention to heal the man. Mga kapatid sa Panginoon, yung kanyang ginawa na contact point, no, of healing, yung kanyang saliva doon sa dila ng lalaking pipi na ito, mga kapatid sa Panginoon. A theological statement that spittle was considered a contaminant and Jesus uses it as a source of blessing. Tiyo mo kung gaano ka-powerful, mga kapatid ko sa Panginoon, magin yung laway ng ating Panginoong Jesus. At yung laway na yun sa panahon natin ngayon, no, turn unto His Word, na hindi natin kailangan pangdirian. Bagkus, kailangan na ito nating tanggapin. Balikan ko yung tanong, mga kapatid, bakit kailangan munang ilayo sa karamihan ang lalaki bago pagalingin? The two symbolic action. Told the deaf man what Jesus was going to do for him. No? Sinabihan yung lalaking ito na bingi, mga kapatid, ng Panginoong Hesus kung ano ang gagawin sa kanya. The actions were designed to stimulate, para pukawin, mga kapatid sa Panginoon, and strengthen the man's faith. Pukawin at muling palakasin ang kanyang pananampalataya. So, here we have Jesus making it easier for the deaf man to believe in Him. Ginawa niya na upang ang lalaking ito ay maging madali sa kanya na siya ay paniwalaan. Sa mga pangyayari sa buhay natin, mga kapatid ko sa Panginoon, yun pala ang dahilan. Gusto ng Panginoon ma-stimulate, no, pukawin niya ang ating pananampalataya sa kanya. Palakasin nito ang ating pananampalataya. Palakasin. At ito ang lesson, ito ang aral na dapat natin matutunan, sapagkat ito ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang layunin. Tandaan natin, mga kapatid, the great lesson that we take from the people who brought His man to Jesus, to see them as a pictures of how we can take to Jesus in prayer. No? Ang dakilang aral na mapupulot natin, mga kapatid,
na ang Panginoon ginawa ito doon sa lalaking may kapansanan sa pandinig at sa pagsasalita. No? Dinala siya, sabi ng ating binasa. Dinala kay Jesus ang lalaking ito. So, what can we see and learn from them? Doon sa mga nagdala sa kanya. No? Hindi ito kusang nakita ni Jesus na nag-iisa. May nagdala kay Jesus, mga kapatid. At ito ang ating aral na makikita doon sa mga nagdala kay Jesus. Ano ang inilarawan nila dito sa atin, mga kapatid, sa Panginoon? One, they were aware of the desperate need of their friend. Yung desperado ng kalagayan, na pangangailangan, rather, nitong kaibigan nila, ang mga nagdala sa kanya, mga kaibigan niya. Bakit ko po nasabing mga kaibigan? No? Kaiba po ito sa nagdala sa paralitiko na 4 katao, doon tinukoy ng Panginoon directly na ang 4 kataong ito ay mayroon pananampalataya. Ito po hindi po tinukoy dito na mayroon pananampalataya ang mga taong nagdala sa kanya. Bagkus ito po ay naniniwala ako na mga kaibigan, andoon po, aware po ito, yung mga kaibigan ito, doon sa desperate need nito pong lalaking ito, mga kapatid. Of course, his need would been obvious, no? Halata, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa mga nakakakita na nakakasalamuha niya, at ito tayo, mga kapatid, obvious din na sa atin ang needs ng mga taong nasa paligid natin. Dapat aware tayo, mga kapatid. Itong mga nagdala sa kanya, his friends, no, mga kapatid sa Panginoon, aware sila doon sa desperate na need ng taong ito. At mayroon silang paniniwala na the same, mga kapatid, na kung imailalapit nila ito sa Panginoong Hesus, magkakaroon ng ganap na katugunan sa lalaking ito. The same is true of us, brothers and sisters, with regards to the spiritual needs of people. Even if take their attitudes to the gospel, we know that they are deaf to its offer and unable to speak about it logically. Kahit dalhin natin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa kanila, dalhin natin ang kanilang pag-uugali, sa ibangga natin sa mabuting balita, no, mga kapatid sa Panginoon, alam natin that they are deaf. Bingi sila, wala silang naririnig. No? Bingi sila sa mga salita ng Diyos. Hindi sila makapagsalita. Hindi nila maibulalas, mga kapatid ko sa Panginoon. But we can take them to Jesus in prayer. Pwede natin silang dalhin sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya wag po natin silang tatantanan sa panalangin. Number 2, they brought the man together. Sama-sama sila na dinala nila ang lalaking bingi at utal sa Panginoon. They brought the man together. No? Should I say that it was a team effort? Team efforts. No? Yung kanilang pagsusumika, pagpupunyagi, pinagsikapan nila, mga kapatid ko sa Panginoon. There is no doubt that the plural numbers are more effective in prayer than solitary, than friendless efforts. The plural numbers are more than effective in prayer than solitary efforts. Yung nagsusulo ka
yung parang nag-iisa ka lang. Kaya alam ko mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lang ako. Kasama kita, kasama ko kayo. Pagdasal natin yung mga taong nangangailangan sa mga panahon na ito. If a believer does not wish to pray with others, kung wala silang balak na mag-pray, yung mga mananampalataya na ipanalangin yung iba, there is something wrong, and they were out of harmony with people. Yung kanilang pagmamalasakit, yung kanilang tunay na damdamin ng Panginoong Hesus. Na sinasabi ko nga po kanina, si Hesus, inilagay niya ang kaniyang sarili doon po sa kalagayan ng lalaking bingi at utal. This time, many cannot speak because they are deaf. So some people are silent because they are dull of hearing. They need us, brothers and sisters. Kailangan nila tayo. Hindi nangangailangan na gusto nila tayo, kailangan nila tayo, no. Voluntarily, tayo na ang mag-offer ng time, ng effort. Sabi ko nga po mga kapatid sa Panginoon, yung pinaka-effective na paglapit natin sa Panginoon through prayer, no? There is no doubt that plural numbers are more effective in prayer. Mga kapatid sa Panginoon, prayer is a means of fellowship. Perhaps the most wonderful way in which fellowship can be experienced. Prayer. To come to God in small groups of 3 and more, 4, 5 more, and knock together on the door of heaven is a wonderful experience of mutual love. Mga kapatid sa Panginoon, di ba? Kung saan man dito sa daigdig, sa mundong ito, mayroon 2, 3 na nagkakaisa sa panalangin, lumalapit sa akin, kakamta nila yung kanilang mga kahilingan. They brought the man emotionally. Now, listen, brothers and sisters, because magtataka po kayo why I use the word emotionally. Di ba mayroon tayong mga sinasabi na napaka-emotional naman nun? But they brought the man emotionally. Why? Yung mga nagdala sa kanya they are not yet deeper as in life of Christian. No? Hindi pa po malalim yung kanilang buhay pananampalataya, yung kanilang buhay bilang Kristiyano, mga kapatid ko sa Panginoon. But they beg Jesus to help their friend. It is the case that the main reason why they took their friend to Jesus was because they knew that Jesus had the ability to help the man. Alam nila, mayroong kakayahan ng Panginoon na tulungan. No, mga kapatid sa Panginoon. And then, yung word that they brought the man emotionally, and yun din ang nakita natin na naramdaman ng Panginoon nang tumingala siya sa langit. No? Ang dami ng pangyayari na si Jesus ay tumingala sa langit. Nang manalangin siya na nabuhayin si Lazaro, tumingala lang siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos. Pero dito, tumingala siya sa langit at nagbuntong hininga. It is from the emotion of Jesus. And yet, they did not have that knowledge in a clinical manner. Itong mga nagdala sa kanya, mga kapatid ko sa Panginoon. No? The fear, yung nakakapangamba, mga kapatid, that much theological knowledge is clinical and does not compel or impose to do anything with it in an emotional sense, mga kapatid sa Panginoon.
Why did they respond emotionally? Bakit yung mga dating nila ay emotional? Mga kapatid sa Panginoon, yung pagiging emotional nila ay nararamdaman ng Panginoon yung kanilang malasakit doon sa kanilang kaibigan na may sakit, may kapansanan. Did you sometimes naranasan nyo na po na minsan mayroon kang ipinapanalangin na ikaw yung naiiyak sa Panginoon? No? At ang isang dahilan ay napagtanto nila ang desperadong pangangailangan ng kanilang kaibigan, ang kanilang pag-ibig sa kanya ay nahantong sa kanilang lakas loob na paglapit, paghingi sa Panginoon na malunasan yung karamdaman ng lalaking kanilang kaibigan na bingi at putal. Nalaman nila ang kanilang malawak na damdamin, mga kapatid, so sa Panginoon. Napagtanto nila na tanging ang makapagbibigay katugunan, lunas doon sa kaibigan nila ay ang Panginoong Hesus. At anong pinakita nila, mga kapatid? The dignity of Jesus and realized that taking a lowly place before Him was appropriate, brothers and sisters. Yung kababaan ng loob sa harapan ni Jesus ay nakabuti. Nagresulta ng kagalingan, mga kapatid sa Panginoon. Emotional, no? Yun po yung last, brothers and sisters. They brought the man emotionally. Yun po ang makikita nating aral. Emotional, having feeling that are easily excited and openly displayed, no? Jesus want to restore our normal life. Gusto ng Panginoon ay balik. Ngayon, sa panahon na ito, we step on a normal, ano bang tawag doon? New normal. Pero, new normal eh. Pero yung buhay natin parang abnormal. But don't worry, brothers and sisters, because Jesus want to restore our normal life. No? Looks up to heaven and sigh God's help and man's sorrow. Yung kanyang pagbuntong hininga, pagtingala niya sa langit, sa kanyang amang nasa langit, ay paghingin niya ng tulong sa ating Yahweh El Shaddai, sa kanyang ama. Doon na pawiin yung kalungkutan, pawiin yung nararamdaman ng tao, mga kapatid. He speaks the word Ephatha. It is an Aramic word. And the man speaks plain, nakapagsalita, because there was power. And every words comes out from the mouth of Jesus. No? Sa mga sandaling ito, nais din ng Panginoon. In verse 37 na yon, Jesus made the words of Isaiah come true. Pinakita lang doon yung salita na matatagpuan natin sa book of Isaiah. That Isaiah said that when God comes to rescue His people, He will open the ears of those who cannot hear, and those who cannot speak will shout for joy.
Isaiah chapter 35 verse 5 to 6. Kapag ang Diyos nariyan na ang Panginoon para i-rescue ang kanyang mga anak niya, iligtas ang tao, bubuksan niya ang ating mga tainga upang ito ay magkaroon ng kakayanang makarinig, lalong-lalo na ng mga salita ng Diyos at makarinig ng mga pangangailangan ng ating kapwa, at yung mga hindi nakapagsasalita ay makapagsalita at makapasigaw ng mga papuring may galak sa Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, thank you so much, Lord. You're a great God. You're a wonderful Jesus. Napakasagana po ng habag ng Diyos. Napakasagana ng pagmamahal ng Diyos. Put your life unto the presence of God. Ilagay mo ang buhay mo sa presensya ng Diyos. Amang banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong gabi, dinadakila ka namin. Ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, pinasasalamatan ka namin. Ang pagsamba tanging sa iyo lamang, Panginoon. Wala na pong iba. Wala na pong ibang Diyos kaming nilalapitan. Maliban sa iyo, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mong buksan, Panginoon, ang aming kalooban. Help us, Lord, to speak, to shout for joy, to give you praise and sa iyo na aming nag-iisang Diyos, that nothing
Continue to reveal your words to our servant leader, Brother Mike. Bless him, Lord. Let your divine wisdom be upon him, his family, his loved ones, Lord. Our beloved prayer partners, Father, i-bless mo po kaming lahat in the four corners of our lives, financially, emotionally, materially, and spiritually, Father. In the name of Jesus, we continue to believe because you, Lord, you are worthy of our trust. Karapat dapat praise the Lord, purihin ang Diyos at purihin ang ating buhay na Panginoon. At muli po, isang pinagpalang pakikinig, mga pinagpalang nakinig, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po, sila Sister Elbe Culiado. Thank you for watching. Sister Ne Maricar Bacauco Almenye ng Bugaso, Patnongon, Antique. Hi. Ano ba yung maayong gabi sa tanan? Sabi diyan sa Antique, mapanaw rin, matawas kaw. Ayan, mga kapatid sa Panginoon, sa mga nakasama ko, ano po, no, sa mga nakasama ko, yan ang aking matagal ng kaibigan, si Engineer Ferrer Redelias. Choy, happy listening at anumang oras diyan sa Canada ba or Australia. Sister Alice Reyes, my good friend, paki-regards ako kay Brother John, my idol. Okay? At Tolentino family, si Brother Jonathan. Okay? Paul, Joshua, Jake, Avila, and Villanueva family, sakto. Cesa Castro. Okay, si Vice Chairman ng ating kooperatiba, the Flowing Rivers Unified Consumers Cooperative, Vice Pastor Rodel San Buenaventura and family. Sama ko kayo sa aking mga panalangin. Okay? Villanueva, Sister Donya, ang Donyang kaibigan ko, no? From Zamboanga, at dati nandiyan na siya sa Rosario, Batangas. Brother
Gilbert Nonoy Moreno Igos Gisa. Ayan, happy viewing. And Brother Fidel Valdez Tamon, mukhang balita ako ikinasal ka na. Oh, belated happy wedding. Okay, no? Si Winnie Konamay, no? Maria Loleta Flor, no? Sa lahat po mga napagpala, mga kaibigan ko, kapatid sa Panginoon, tune in po kayo sa YouTube channel ko, mga kapatid, at huwag nyo pong makalimutan na kung kayo po ay napagpala, no, i-like nyo po ito, i-like nyo po sa channel, sa YouTube channel ko, i-like nyo po at i-subscribe nyo na din po, mga kapatid. Marami pong salamat, ano, at mag-gather po tayo ng maraming subscriber para maka-free na tayo sa YouTube channel, ano po. No? Brother Cheto, classmate, no? Agravante. Ayan, my best friend Madam Madam Charity Banaag Garcia. Madam, magandang gabi, no? Sa'yo dyan, over Calapan, Mindoro. Yon, sa mga Calapan, Sister Merlin Lagar. Okay? Nandyan po sila sa sa Calapan, mga kapatid sa Panginoon. Okay? So yan po, mga kapatid sa Panginoon. Di ko man po kayo lahat mabati, no? Hayaan nyo po pag na-review ko naman yung mga likes nyo, yung subscribes nyo, mga kapatid. Ayan. Okay, so announcement po bago po tayo magpaalaman, mga kapatid sa Panginoon. Ipanalangin nyo po na lubusan na tuloy-tuloy na po sa araw po ng Sabado. Ito pong darating na July 18 po, mga kapatid ko sa Panginoon. Agahan po natin at umpisa po tayo doon ng at least 1 o'clock doon ho sa Ambel City. At tandaan nyo po, pakinggan nyo po sa DWXI yung ating mga requirements, no? Yung mga protocol na kailangan na magawa po natin ay ATF, no? Diyan po sa Ambel City sa darating pong Sabado, mga kapatid. Hindi nyo lang po ako makakasama sa Ambel City sapagkat ako po ang sa monitoring sa ating STL, sa Station Transmitting Line over Nobeleta, Cavite. Ayan, at doon po tayo mag-stay from Saturday down to Sunday, July 19 para po sa morning Sunday Daily Bread Sunday edition. Okay? So mga kapatid sa Panginoon, yan po mga kapatid. At paalala po, yung 20 below, wag po muna, mag-monitor na lang po kayo sa mga tahanan nyo kung saan naroon, sapagkat meron din naman tayong gaganapin na mukhang meron sa program nakita ko na Zoom virtual fellowship. Ano po, bago po yung mass and healing ng ating punong lingkod. Ano po, yung mga 20 years old below ay wag na po muna tayong sumama at yun lang pong yun naman pong 59 below ay from 21 to 20 21 or 20 to 59 years old. Ayan, yun pong mga 60 above ay sa bahay na po muna tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Nakamonitor naman po tayo. At ayaan nyo po, ayun nga po, hindi po maiksi ang kamay, kapangyarihan ng Diyos na kung nasaan man ho tayo ay pwede po tayong abutin ng Panginoon. Gaya po ng aking sinabi na kahit saang lugar ka naroroon, sa tabing daan, sa gitnang daan, walang tao, maraming tao, saan man sa kapaligiran, anumang sitwasyon mo, laging nandiyan ang Diyos, kaya tayong biyayaan at pagpalain. Sa pamamagitan po ng inyong napapakinggan na instrumental Holy Spirit, ito po ang inyong kaibigan, kapatid, ang nakababatang kapatid, Brother Ted Saragosa Pantoja. Sa Indo po gabos, Diyos mabalos. Shalom Aleichem.
God bless you.